Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan nire-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. At ito nga mga kababayan, kapapasok lang, grabe, bata ni Duterte Espinido harapang sinagot si Congressman Acop sa operasyon ng droga. So yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. Pero bago pong lahat mga kababayan, eto, may gusto lang akong i-share sa inyo at maaring hindi tayo magulat dito sa balitang ito, no? Dahil talagang alam naman po natin na ito po mga kababayan yung balita. Si BP Sara, BP Sara, I will not attend SONA. So hindi po a-attend, no, si BP Sara sa SONA ni PBBM. Nako po. Pero alam mo at yan din po ba yung ina-assume ninyo, na hindi attend, no? Sinasabi ng iba, maraming nagko-comment dito sa social media na walang respeto si BP Sara dito sa hindi pag-attend, no? Sa darating na SONA ng ating Pangulo. Sa palagay niyo po ba mga kababayan, wala ba talagang respeto si BP Sara sa ating presidente? Well, ito po yung kanyang sinabi, mga kababayan. Pakinggan po natin. Alam mo, attend ka sa SONA, PP. Attend ka sa SONA. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Yan mga kababayan, kumpirmado na po. Ito na po yung kinukumpirma ng marami sa atin. Kung a-attend ba o hindi. So yan, hindi na nga po a-attend yan mga kababayan. Dahil nga po, siyempre alam na natin kung anong dahilan. Diba, a-attend ka pa ba? Kung isinusuka ka na. Diba? So, para sa akin mga karbin natin, very good, BP Sara. Sa inyo po mga kababayan. Kasi marami po ang nagsasabi na walang respeto. No? Pero dapat, kasi ang respeto naman mga kababayan, diba, na-i-earn yan baka hindi nyo pa na earn, no, yung gusto nyong respeto na makuha kay BP Sara. So yan mga kababayan, ano po ang inyong reaction dyan? Well, dito naman po tayo. Ito nga pong si Espinido mga kababayan ay talagang binira. Yung mga hanggang ngayon na hindi pa rin makamove on doon sa war on drugs. Ito mga kababayan, pakinggan po natin at bigyan natin ng reaksyon. To hear na magdesisyon ako kung mayroon o wala, sir. I'm not asking you to make a decision. I'm asking you kung naniniwala ka mayroong human rights violations dito. As far as yung narinig naman natin, sir. You're a believer of the Lord Jesus and then you're going to lie to me? No. Wala na akong panitawala sa'yo. Huwag ka na mag-text sa akin ng Bible verse. Colonel Espinido. Have we met? Yes, sir. When? Yan, si Congressman ako po yan. Hindi ko na recall, sir. You remember, nung na-involve ka sa isang insidente na may namatay doon sa Region 8? Yes, sir. I called you up. Diba? I called you up. Sabi ko, baka darating araw, baka masingil ka sa ginagawa mo. Tama? Yes, sir. Baka darating yung araw na yun. Yes, sir. I reminded you that. I called you up. Diba? Yes, sir. But you went on with your activities. Tama? None, sir. Intindihin mo yung sinabi ko. You went on with your activities. Hindi wala naman akong sinabi na illegal na activity. I did not qualify that. You went on with your activities. Kasi darating tayo doon sa banda roon . Yes, sir. Yes, sir. Okay. Colonel Espinido, ako, kilala mo ako, di ba? Oh, you would even give me messages on the scriptures. Oh, I know where you're coming from. All right.
involved in the war on drugs. Am I right? Colonel Espinido? Okay. So what do you think of what's happening now? Comparing it to the past administration. You are now a director or a commander or what? Yes, sir. Where are you assigned? Police Regional Office 8, sir. Where? Personnel. Okay. So I would like you to make a statement now. What do you think now? Do you think that there are really human rights violations in the past administration or not? Good afternoon to each and everyone, sir. And for me, very appreciated naman, sir, ang committee na to because napapakita lang natin sa lahat na may batas. But Yeah, sagutin mo muna yung tanong ko before you appreciate this committee. talk about, sir, sa... Game of kilala mo naman ako, di ba? Yes, sir. Oo. And I'm not going to belabor my time in this committee if I do not believe in this advocacy. Am I right? Yes, sir. Now, you say you're a Christian. Yes, sir. Am I right? Yes, sir. You always give me verses. Binalo niya ako. Sabi to. Ha? Hindi, sabi niya, kailan ka raw naging Kristiyano? Matagal sin, sir. Matagal na raw. Oh, kailan? Pagkakilala naman sa Panginoon, sir, since nagkataon na nakilala ko ang Panginoon, sir, ng pagka... When did you receive the Lord into your heart? When was that? I think, So dito mga kababayan, no, kung gagamitin po nila yung mga relihiyon, no, mga Christians, hindi ko, wala akong sa mga religions, mga kababayan. Ang ano ko lang mga karibin natin, no, anong connect? Kahit ka naman na anong relihiyon mo, nakakagawa ka rin ng kasalanan, di ba? Huwag yung sabihin kayong mga kumu-question dito sa religion ni Espinido, hindi kayo makasalanan. Diba? Direct to the point kung anong gusto nyo talagang malaman. No, gusto po nilang malaman kung ano yung pagkakaiba ng administrasyong ito sa nakarang administrasyon. Diba? Tinatanong. Hindi lang siguro masabi sa inyo ng harapan ni Kaya, taong bayan na po ang magsasabi. At isa po ako doon, mga karbin natin, na magsasabi na kung ano ang pagkakaiba. Noon kasi may war on drugs, no? May namamatay kasi war on drugs nga. Ngayon wala pong war on drugs, no? Wala ngang namamatay. Marami naman, galing ito sa, kukunin ko lang ito doon sa komento ng ating mga kababayan, Wala na nga daw namamatay, no? Na mga addictus, no? Pero ang namamatay naman po yung mga inosente. Yung mga walang kinalaman. Siyempre, marami na po kasing mga, di ba? Mga loko-loko sa daan. Kaya yan. Dumarami na sila. Sabi nga, talamak na naman Yeah? kuan, sir, mga first grade 2 or grade Therefore, you're not going to lie in this committee. Am I right? Yes, sir. Okay. So, naniniwala ka ba na mayroong human rights violation nangyari in the past administration? Pero, sir, I am a law enforcer, sir. I'm not really see or to hear na magdesisyon ako kung mayroon o wala, sir. I'm But, not asking you to make a decision. I'm asking you kung naniniwala ka mayroong human rights violations dito. as far as yung narinig naman natin, sir. You're a believer of the Lord Jesus and then you're going to lie to me? No. Wala na akong pinitawala sa'yo. Huwag ka na mag-text sa akin ng Bible verses. Yan, sir. No. Hindi naman sa ganun, sir. Katanungin mo, sagutin mo ako, Colonel. There must be, sir. There must be. So, because, bago ito believe ako sa'yo. Okay? Nasagutin mo na ako ngayon. Naniniwala ka ba na mayroong human rights violations nangyari in the past administration? Mayroon, sir. Meron. Meron. Okay, good. Salamat. Yes, sir. Oo. That's it. Ikaw, naniniwala ka? Yes, Your Honor. Ilan napatay mo? Wala pa po, Your Honor. Bakit di ka makasagot agad? Makasagot agad. Where are you assigned right now? At the Davao City Police Office, Your Honor. Davao City Police Office. Yung tanong ninyo, eto mga karibin natin, opinion lang po natin ito at base po sa mga tanong nila. Yung mga tanong po kasi nila, yung gusto lang nilang marinig na sagot, yung gustong-gusto lang nilang marinig, di ba? Bakit hindi nyo rin tanongin na naging maayos ba? No?
Naging kumusta ba yung mga barangay, di ba? Naging safety ba yung mga kababayan natin noong mga panahong yon? Naging kasi most trusted si PRRD nung panahong yon di ba? Naging maganda ba? Ano ba ang naging resulta nito sa mga barangay? Di ba? Yung tanong nyo, pag mga vloggers, mga kababayan, yung nagsasalita ng ganyan, sasabihin po ng mga bashers na, one-sided ka naman pala Diba? One-sided ka Yeah? Pero pag itong mga congressman, mga senatong, senatong ba ang tawag dyan? Mga senatong at congressman, ang mag-imbestiga, yung gustong-gusto lang nilang marinig, yung gusto nila, nagtatanong sila, pero alam na nilang yung sagot, di ba? Nagtatanong sila ng mga tanong na yun lang talaga yung isasagot mo, yung gustong-gusto nilang marinig. Di ba? One-sided po ang tawag, sabi nga nila, one-sided. Buti kaming mga vloggers, kailangan namin ipagtanggol yung kung baga yung pinaniniwalaan namin. Pero kayo dapat na mga congressman, di ba? Dapat po balanse. Pag sinabi nyong may violation ba ng human rights, sasagutin. Di ba? Sagutin. Ano ang naging epekto nito sa taong bayan? Naging natakot ba yung taong bayan or natuwa ba sila dahil naging malinis yung kanilang mga barangay, naging payapa, no, nakakapaglakad sa gabi yung kanilang mga anak galing sa trabaho. Yung walang takot mga kababayan kasi alam nila na pag umuwi sila, pag lumabas sila ng ganitong oras, walang mga loko-loko na nakaabang dyan. Diba? Kasi may mga authorities, di ba? Dun sana. Hindi puro yung gusto nyo lang na Yes, Your Honor. Kasi pinatawag ka dito because you were involved. You were actually involved in the killing of these thousands. You were actually involved. Hindi ka pinatawag dito kung hindi ka nag-involved. Alright? So, can you tell me about that? Tell the committee. Were you involved? In some cases, in this Tokhang operation, were you involved? May mga legitimate operation po kami, Your Honor. Dapat mga kababayan, kung sinasabing lang involved ka dito sa ganitong operasyon or involved ka sa, yan nga, sinasabing panggugurgur dyan sa mga adiktos na yan. Dapat kayo po ang magpapakita ng ebidensya. Diba? Kasi kung tatanungin nyo lang yung tatanungin, talagang, for example, guilty. Diba? Hindi yan naamin hanggat walang nakikitang ebidensya. Mga kababayan, diba? Ang lumalabas na naman dito, gusto nyong pigain dito si Colonel Espinido, no? Para connect na naman sa mga Duterte. Sige, pag sa tapos-tapusan, sasabihin nyo, sinong nag-utos sa'yo? Yan na lang po, sige. Doon na tayo sa climax. Sinong nag-utos sa'yo? Yun na lang Diba? Huli na kayo, huli na. Hindi nyo pa sinasabi, alam na po ng taong bayan kung anong susunod na tatanong ninyo Diba? Kasi, obvious na obvious mga karibin natin involved ka dito. Pag sinabi bang involved, hindi naman yun aamin hanggat wala kayong pinapakitang ebidensya. Dapat magpakita po kayo ng ebidensya. Dapat ganito pong sinasabi nyo. May ebidensya ako na involved ka. Para wala talagang kawala diba? Unang arangkada mo pa lang, tukoy mo na. Hindi yung involved ka dito, wala ka nang pinapakitang ebidensya. Diba? Niloloko nyo naman sabi ko nga kanina mga karibin natin, talagang ang papunta na naman nito, ang patutunguhan na naman nito, Duterte. Kasi sino bang nagutos ng war on drugs, di ba? Duterte. Huli na kayo.
I'm not saying it's illegitimate. What I'm saying is, were you involved in any Tokang operation? Yes, Your Honor. Yes, you were. You were also involved in the double barrel. Kasi hindi ko alam yun eh. Sasabi ni Congressman Akop eh. Yes, Your Honor. Meron kayong involved sa big time. Ano yun? One time, big time. Involved ka rin doon. Yes, Your Honor. Where did you get the order to be involved? From whom? In my superior, Your Honor. Therefore, the Philippine National Police Brass, makikita po ninyo rito, I think that Oh, di ba? Huli na. Sino nagutos sa inyo? Oh. Ang tanong nga dyan mga kababayan, yung mga nagugurgur ba dyan sa mga operasyon na yan ay mga santo, mga anghel, mga talagang yung pure good talaga. Pure, hindi yung pure gold ay sinasabi ko pure good, yung wala talagang walang kasalanan ginawa, di ba? Yung mga naman dyan, nagugurgur naman dyan, puro involved sa mga sa mga droga, di ba? So, ito si yata nagsasalita dito, hindi naman si Congressman Akop, si Abante naman yata, no? Congressman Abante, parang pinoprotektahan pa yung mga, sa bagay, sinasabi niya human rights di ba? Pero, mga kababayan, alin ba talaga ang pipiliin mo? Yung mga addictus na gumagamit at di ba? Gumagawa ng mga kalokohan, or yung mga taong walang ginawa sa buhay kundi ang lumaban ng patas. Di ba? Lumaban ng patas, yung hindi nalalamang at gumagawa lang ng kung ano mang gusto nang gawin para makasurvive, di ba? Unlike dito sa mga nagugurgur, mga karbi natin na which is na Abante, no? Si Congressman Abante ay talagang nagki-care about dito sa mga addictus na ito. So, yan mga karbi natin. Eto, i-share ko na lang din, no? Marami po ang nagre-request na kung pwede bang maging senador, no? Itong si Colonel Espinido. Approve ba sa inyo yan mga karibin natin na tumakbong senador si Colonel Espinido? Oo, di ba? Para sa akin mga karibin natin, kung yan lang ang paraan, di ba? Para magkaroon ng boses, ng power ang taong bayan dyan sa Senado, bakit hindi naman? Well, anyway mga kamakarabin natin, kung ano man po ang inyong reaction tungkol po sa video ito, comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyong reaction patungkol dito. Right? Maraming salamat po.